Kain suka, kain ebak. Masarap ba, Yuse Claire Castro? Ano na naman yung worship? Bakit mo na naman sinasabing kain suka, kain ebak itong si Claire Castro? Ito po ay press briefing kani-kanina lang. January 14, 2026. Okay. Now, bago natin puntahan to, balikan muna natin itong pangyayari na ito. Kasi kain suka, kain ebak itong si Claire Castro ngayon. Oh, play natin to ha. Sariwain natin si Miss Eden Santos. Pag baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Ito yung fake news niya ha. Ito yung fake news niya. Wala sa news yan yung si Claire Castro ha. Opinion yon, opinion. At pagkatapos na sinabi mo yon. Okay? Ari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganon. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Sa vlog? Sa vlog po ba? Tingnan nyo ha. Nakita, napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Hindi daw yon nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yun pahayag ng Pangulo. Hindi daw yung pahayag ng Pangulo. Bakit? Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng Palasyo. Announcement, direktiba daw ng Palasyo yung press briefing ha. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Hindi daw to patungkol sa kanyang pagbablog. Hindi pa nabanggit ko salamat lang po po yung vlog, Yusek, po. Para lang po hindi Miss Eden, pasensya na po. Napikon na. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Hindi daw siya makakasagot ng sinabi niya outside of this press briefing. Pamaya ka sa akin. Kung ano man ang aking naging opinyong personal, pag-usapan natin sa labas. Pag-usapan daw sa labas kung ano yung opinion niyang personal sa kanyang pagbablog. At hindi dito po. Hindi daw po dito. Ngayon, puntahan natin to. Press briefing. Kani-kanina lang. Play. Habol lang po na katanungan, Yusek, Ivan Yusek, Marina, Jemmy. Yes, Attorney Harry Roque called you out over your statement that as an alleged fugitive, he should never be assisted by the diplomatic agents of the Philippine Embassy. Ito raw po ay refleksyon ng inyong gross ignorance of the law, diplomatic practice, and the fundamental rights of Filipino citizens abroad. What do you say to this? Yan naman po kasi ang problema. Aha, yan ang problema. Bakit? Mahilig po kasi magkaroon ng twisting of facts. Twisting of facts. Yung pinakita ko kanina. Dito. Twisting of facts yun eh. Ang sabi kasi ni PRRD, reduce, di ba? Ang sabi mo, gagawing 7 piso per kilo yung bigas. Twisting of facts. Korte mo yan eh. Tuloy natin to. Kung nadinig lamang niya at napanood ng buo ni Saan kaya niya dapat mapanood? Harry Roque ang ating content. Talaga saan daw? Saan daw? Sa kanyang ano daw? Sa kanyang content. Ibig sabihin sa kanyang pagbablog. Sabi niya kanina, kung sa vlog niya sinabi yun, hindi daw pinag-uusapan dapat sa press briefing. Nasaan ka ba ngayon? Di ba nasa press briefing ka? Bakit ka ngayon sumasagot? Hindi lang yan sumasagot, magpapaliwanag pa yan. Tignan nyo kay ipokrituhan nitong babaeng to. Actually, nag-start po ito sa isang content sa ating YouTube channel. Mismo daw sa YouTube channel niya nag-umpisa ang content na yan. So, dapat ang sagot mo dito ay yung sinagot mo kay Eden Santos na hindi dito pinag-uusapan yan. Pero bakit ngayon kain suka ka? Bakit ngayon yung content mo
sa press briefing ka, nagpapaliwanag, hayop ka. Kinukuha mo yung oras para sa taong bayan. Ano sabi mo kanina? Ano sabi mo kanina? Yung press briefing na yan, dyan ka sasabihin yung mga programa at direktiba ng Pangulo. This is something to do with your content. Ikaw mismo nagsabi, galing sa content mo sa yung YouTube channel. Ang kapal din ng pagmumukha mo no? Ha? Dahil nung nag-circulate po ang larawan na ito, minabuti ko pong makausap at magtanong mismo sa secretary ng DFA. So, nag-coordinate ka sa secretary ng DFA na kapwa mo public official para sa iyong content. Moonlighting. Conflict of interest. May disclaimer ka pa nga doon, di ba? So ngayon, ginagamit mo yung posisyon mo bilang undersecretary na kumakausap sa mga secretary para kunin ang kanilang panig. Kasi kung ordinaryong mamamahayag ka lang sa TV, kung ordinaryong vlogger ka lang, kung ordinaryong abogado ka lang, tingin mo kaya papansinin ka o lalapit ka man lang sa isang secretary ng gobyerno? Hindi. Lumapit ka kasi undersecretary ka at secretary yun. Nasa iisang galaw kayo na circle. Public officials kayo. Tingin mo, papansinin ka kaya ng secretary na yon? Malamang hindi. Malamang hindi. Pero dahil sa posisyon mo, ngayon, ginagamit mo para makakalap ng impormasyon sa mga public officials. Ang galing. Rapid tool moves, di ba? Ginagamit ang posisyon para sa sariling content. Kain suka pamor. Kain tae pamor. Kapal mo. Tuloy. Secretary Tess Lazaro dahil Teka lang. Ba't ka pa nagpapaliwanag hanggang ngayon? Sa content mo pala yun galing sa vlog. Sabi mo, outside dito, hindi mo pinag-uusapan dapat yan. Sa labas nyo dapat pag-usapan. Ba't ka nagpapaliwanag? Ba't mo ginagamit ang platform na yan ngayon dyan sa Malacanang? Pera namin yan. Bawat oras mo dyan bilang public official, bayad ka ng taong bayan. Hindi ka binabayaran ng taong bayan para sagutin kung ano man ang katarantaduhang sinabi mo sa iyong pagbablog. Ikaw na mismo ang nagsabi dito. Hindi ito yung tamang venue. Dapat sa labas kapag vlog mo galing yun. Personal opinion mo yun. Pero ba't ka sumasagot ngayon dito? Di kain suka ka nga. Tuloy natin. Pagbigyan. nakita po nga natin to at hindi ko ninais na magkaroon ng nagpahid ng anumang akusasyon sa ating Ambassador Luli Arroyo. Ay, ambassador pa pala yung pinahiran niya. Di ba ito yung kumakalat na picture ni Harry Roque at yung parang anak ba yun ni Gloria? Ang kapal din talaga ng pagmumukha nito, Ba't ka pa nagpapaliwanag hanggang ngayon dyan? Huwag kang magpaliwanag, huwag mong gamitin ang oras mo bilang public official para mag-defend sa katarantaduhan mo, sa kabulastugan mo na sinasabi mo sa vlog. Hindi ka namin binabayaran para gamitin ang posisyon mo, gamitin ang resources ng gobyerno para idepensa at magpaliwanag sa mga katarantaduhan mo na ginagawa mo sa YouTube mo. Bernas. So bago po natin ito kinontent, ay itinanong Again, bago daw niya kinontent. Anong ginawa natin mismo kay Secretary Tess Lazaro. At ang unang-una nating content patungkol dyan ay Wow! Proud na siya ngayon. Proud. Pinaglalaban na niya. Ipinapaliwanag na niya ngayon ang kanyang vlog sa platform ng gobyerno. So nasaan ngayon yung sinasabi mong disclaimer? Wala palang kwenta yun, basura. Sa bagay, mula umpisa pa naman, basura na talaga yun. So ngayon, ba't ka nagpapaliwanag dito, Yuse Claire Castro? Sunog ka kasi.
Kung ano-ano kasi ang pinapahid mo sa mga tao, makapagpropaganda ka lang, hayop ka. Ay, hindi pa pala. Dapat magdahan-dahan pala ako. Kasi kapag ka sinasabihan mo to at nasasaktan, magrereklamo sa NBI. Ginagamit yung kapangyarihan para isuppress ang freedom of speech. Ang kapal ng mukha mo. Niliwanag po natin na yung larawan na yon ay noong 2023 pa. Saan mo niliwanag? Sa vlog mo. Nagpapaliwanag ka ulit ngayon sa press briefing. Plastic. So yun nga po ang mahirap kay Harry Roque. Nakikinig yata siya sa chismis at hindi niya pinanunood ng buo yung pinaka-content natin. Mismo sinabi natin na wala pong bagong larawan at wag natin pahira ng anumang akusasyon si Ambassador Luli Arroyo Bernas. Pero ang sinabi po Pero kinontent mo pa rin. Kinontent mo pa rin. Hindi ko pa napapanood yung content na yun, ha. In fairness, ha. Pero ang point ko dito, yung sinabi mo noon na outside sa press briefing na mga sinasabi mo ay hindi dapat pag-usapan sa press briefing. Yun ang punto. Yun ang kainsuka. Dahil dito, maliwanag Yusek Claire Castro, Attorney Claire Castro, propagandang Claire Castro na ginagamit mo ngayon itong platform na to para magpaliwanag sa content mo. Ang kapal ng pagmumukha mo. Kainsuka, kainebak. Ha? Asan ang paninindigan mo? Wala. Wala kahit katiting. Simpleng bagay lang yan, ha? Napakasimpleng bagay niyan, ha? Sinabi niya, biglang nagka-amnesia. Bakit? Kasi kailangan niyang magpaliwanag dahil sunog siya. Sunog. Kung ano-ano kasi ang pinupropaganda mo. natin bilang representative ng Pilipinas, hindi po magiging maganda kung magkakanlong ng fugitive. Sana naman po ay naintindihan niya kung anong ibig sabihin ng pagkakanlong. Ang pagkakanlong po ay pagtatago sa isang fugitive. Hindi po natin sinasabi na dapat na wag tulungan ang isang fugitive. Mas maganda po talaga. Fugitive? Paano kaya? Kasi ang fugitive, di ba, dapat nagtatago? Kung may kinakanlong kang tao, dapat nagtatago. Pero nakikita naman natin si Harry Roque. Alam naman natin kung nasan siya. So, fugitive? Okay, sige, para sa inyo, fugitive siguro. Ewan ko sa inyo. Tutulungan ang isang fugitive na makabalik sa Pilipinas. Dapat, kailangan mong tulungan yung fugitive na makabalik sa Pilipinas. Kung fugitive yun, lalapit ba siya sa isang ambassador? Tulungan nyo naman po ako na maibalik ako sa Pilipinas. Ganon? Kung talagang kusa na gustong bumalik yung tao sa Pilipinas, di umuwi na lang siya ng kusa. Hindi na siya lalapit sa kahit kanino pa. Palusot mo lang ito, Claire Castro. Again, ang kapal ng pagmumukha mo na nung si Eden Santos ang nagtatanong sa'yo, napikon ka pa? Kabastusan pa yung mga sinagot mo dito. Halatang pikon ka kasi fake news ka noon. Meron daw news. Hindi yun news. Opinion yun. At lumabas lang yung opinion na yon na yung reduce to 7 kilos pagkatapos kang mag-fake news animal ka. Ang kapal ng mukha talaga ng taong ito. Grabe. Paano kaya nakakakain to ng maayos? Paano kaya ito nakakatulog ng mahimbing Ganito yung utak niya talaga. Propagandista talaga. Sinungaling pa. Fake news peddler pa. Tanginang yan.